Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Bulalake, shoutout kay Pitas Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Kinabukasan, wala pang 1 oras bago ang laban ng Aaron. Nang ang pinto ng buhay at kamatayan sa panig ng Aaron ay kakabukas pa lang, sa oras na ito, isang nakakagulat na balita ang dumating. Narinig mo ba yon? Nagpadala ng mensahe ang misteryosong lalaki na matatalo niya ang apoy na apo sa loob ng 5 minuto. Panipi, ano? 5 minuto. Saan ka makikinig niyan? Oo, hindi ba medyo peke iyon? Bagamat napakagaan na natalo ng misteryosong lalaki ang kakaibang Power Master kagabi, hindi mapag-aalinlanganan na walang laman ang katawan ng kakaibang Power Master. Bagamat makapangyarihan ang misteryosong lalaki, halatang may moisture siya. Ngayon, isa na siyang tunay na master ng 28 Classic. Maaari ba siyang lumaban sa lahat ng oras at malutas ang labanan sa loob ng 5 minuto? Panipi, oo, nakikinig ka sa maling balita o ang misteryosong lalaki ay masyadong maldita na mayabang. Natatakot ako na hindi niya alam kung ano ang Nine Heaven Xuanwo. Tama, ang Jiushan Xuanwo ay isa sa mga pinaka-misteryosong bagay sa mundo. Bahala na siya ay isang misteryosong tao. Kahit na siya ay isang eksperto sa 8 kaparangan, galit na galit siyang nakatingin kay Jiushan Xuanwo. Sa simula, kalimutan mo na. Kung hahayaan nating marinig tayo ng dakilang Diyos, magiging malas tayo. Kung gusto mong pag-usapan ang Diyos ng unang digmaang pandaigdig, kailangan mong banggitin ang hindi pa naganap na digmaan mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ibig sabihin, sa ang laban ng iyon, na umaasa sa siyam na langit na si Xuanwo, ang lolo ng apoy ay nakipaglaban sa 8 mga master ng kaparangan na higit na mataas kaysa sa kanyang sarili. Ang katanyagan ng apoy na apo ay naging tanyag sa mundo, ngunit sa parehong oras, ito rin ang nakakahiyang alaala ng 8 baog na mga amo. Nang marinig ang mga komantong ito, ang unang tagapagsalita ay napangiti sa pagkakataong ito, ang aking balita ay parang isang pekeng garantiya. Personal kong ipinadala sa akin ni Kuya mula sa palasyo. Sinabi sa akin ng mahiwagang alyansa ng mga tao na patayin ang apoy sa loob ng 5 minuto. Kung hindi niya magawa, mag-iwas siya. Kung hindi ka maniniwala, tanungin mo ang kuya ng buhay at kamatayan. Nang matapos ang lalaki, ipinagmamalaki niya ito. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao, at hindi nagtagal ay itinoon ang kanilang mga mata sa mga alagad ng Kishan Hall na responsable sa pagtaya ng mga talaan. Nagkatinginan ang ilang mga disipulo ng Kishan Hall, at tumango, talaga, mga 10 minuto ang nakalipas, sinabi ito ng misteryosong lalaki. Sa lalong madaling panahon na ang mga salita ay lumabas, ang isang grupo ng mga tao sa labas ng bulwagan ay hindi maiwasang huminga. Sa loob ng 5 minuto, papabagsakin ko ang nag-aalab na lolo dahil may ganoong tao sa mundo, hindi ang isa ay naglakas loob na magsalita ng mga nakakabaliw na salita. Kahit na alam ng marami sa mga tunay na master sa 8 kaparangan ang mga gawa ni Lolo Wo, sila ay higit pa o hindi gaanong magalang. Pero hindi ko inasahan na ang misteryosong lalaki na hindi alam kung saan siya nanggaling ay maglalakas loob na magsalita. Ang misteryosong lalaking ito ay napaka-espesyal para mawala kasama ng hangin, o, dahil alam niyang hindi siya ang kalaban ng apoy na apo, siya ay naglalaro upang sadyang galitin ang apoy na apo.
Ano ang silbi ng pagpapagalit ng apo sa apoy? Gusto mo bang gawing mas marahas ang apoy? Sa tingin ko ay halatang naiinip na siyang mabuhay. Pupunta siya sa kubo na may dalang parol para mamatay. Ang bagong panganak na guya ay hindi takot sa tigre. Iyon ay dahil hindi pa ito kinakain ng tigre. Mamaya, makikita ko kung paano namatay ang misteryosong lalaking ito. Pero makapangyarihan ba talaga ang misteryosong lalaking ito? Kaya, sa oras na ito, sa maingay na karamihan, may mahinang sabi. Dam, utu-uto ka ba? Gaano siya kagaling? Kahit na malakas ito, bakit niya lilinisin ang apoy sa loob ng 5 minuto? Panipi-panipi. Oo, tama, kakain ako ng dumi para maipakita ko sa iyo ang apoy-apo at isusulat ko ito para sa akin. Pusta din ako. Sa pagtingin sa isang grupo ng mga tao na mabangis at may kumpiyansa, ang mahinang boses na ngayon lang ay masunurin na isinara ang kanyang bibig. Gayunpaman, kahit na hindi siya nang ahas na masaktan ang iba, nagpa siya pa rin siyang makinig sa kanyang puso pagkatapos mag-isip tungkol dito. Pagkatapos, sa Aaron katawan, taya ang kanyang 3,000 amethyst lamang. Pagkatapos ng taya, humagalpak ng tawa ang isang grupo ng mga tao. Sobrang tanga niya. Naniniwala ka pa rin ba sa mga misteryosong tao sa panahong ito? Sa tingin mo ba ay mayroon siyang swerte tulad ng kagabi? Oo. Walang laman ang katawan ng kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang at hinahamak niya ang kalaban. Nawala niya ang tinataya ni Lolo Wu na maririnig niya ang mga chismis na ito hanggang sa kamatayan ng taon. Panipi, ang lalaki ay masunurin na tinanggal ang kanyang taya, hindi nang ahas na makipag-away sa mga tao, at mabilis na umalis doon. Ang panlabas na bulwagan ay nagkakagulo na, at ang panloob na bulwagan ay puno ng mga alon sa oras na ito. Ang Aaron ay nag-uusap tungkol sa paglalagay ng apoy sa loob ng 5 minuto, na parang bomba na itinapon sa tahimik na lawa, na pumukaw sa libu-libong alon. Lahat ng tao sa bulwagan ay nanunuya sa malupit na salita ni Aaron. Ye Gotcheng at Abbas Sianling ay nginisyan sa silid. Malinaw, ang mga salita ni Aaron ay parang isang bata na nagsasabi sa isang matanda, ipapatumba kita sa isang suntok. Bukod sa nakakatawa lang. Bang! Sa oras na ito, sa silid, isang malaking lalaki ang tumapik sa mesa at hinawakan ang mesa gamit ang kanyang malaking palad. Amoy nasusunog agad ang mesa. Maliwanag ang katawan ng lalaki sa pera, ang kanyang buhok ay sumabog sa pula ng dugo, at wala siyang kilay o balbas. Siya ay tumingin magaspang at kakaiba. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay puno ng galit, at ang kanyang mga mata ay malapit ng mag-apoy. What a mysterious man! He's so bold that he dared to speak wild outside. Galit na galit ako sa lolo ko. I'm sure siya mismo ang magsusunog sa lokong ito mamaya para maibsan ang galit niya. Ang lalaking ito ay ang sikat na apoy na apo sa mundo. Hindi ba niya papatumbahin si lolo sa loob ng 5 minuto? Ngayon, hahayaan siya ni lolo na mahulog sa kanyang paanan sa loob ng 5 minuto. Ang 7 dulo ng nagniningas na usok ng galit ni lolo, isang malamig na ugong sa pagitan ng ilong, ngunit isang itim na usok, antay-Buddha, usok talaga. Lolo Liwo, masyadong mayabang ang lalaking ito. Ngayon ang buong palasyo ng Kishan ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Kahit na maraming malalaking lalaki ang nagbibigay pansin sa larong ito sa oras na ito. Bagamat kami ay isang laro ng grupo, ngayon ay naging isang mata, catching game because of that guy's big words if I lose the game, I think. Sa tabi ng apoy na apo, walang gustong sabihin ang kanyang tagapayo. Malinaw, sa atensyon ng publiko, ang larong ito ay hindi na isang simpleng kompetisyon para sa pagraranggo. Sa kabaligtaran, ito ay isang labanan tungkol sa dignidad ng buhay at kamatayan. Alinmang panig, maaaring hindi na matalo sa isang laro na napakasimple, dahil kapag natalo sa laro, natalo, ay maaaring ang kanilang sariling dignidad. Nung panahon na yon, kahit hindi patayin sa entablado, baka malunod sila sa laway ng ibang tao. Noong panahong iyon, ang buhay ay hindi tulad ng kamatayan. Sa makatuwid, ang larong ito ay hindi na isang labanan ng ranggo, o kahit isang labanan ng buhay at kamatayan, lalo na para sa apoy na apo, ang labanan na ito ay pinapayagan lamang na magtagumpay, hindi mabaygo. Alam ko ang lahat ng mga bagay na ito. Kung matalo ako sa isang hindi kilalang tao, magiging biro ako ng mundo. Anong mukha ang kailangan ng apoy kung mabuhay sa mundo? Gayunpaman,
Makatitiyak ka na dahil ang batang lalaki ay naglakas loob na lumikha ang ganoong sitwasyon, ito ay magbibigay ng pagkakataon sa aking lolo na lumaban muli. Nang maningning na nais kong sumikat ang aking pangalan sa harap ng lahat. Nahulog, sa oras na ito, ang malawak na boses sa labas ay umalangaw-ngaw, ang oras para sa laro ay dumating na. Ang apoy na apo ay mahigpit na hinawakan ang sandata sa mesa at nagmamadaling lumabas sa galit. Paglabas ng bulwagan, puno na ang mga bisita. Hindi lamang walang bakanteng upuan sa ilalim ng entablado, sa mga oras na ito, maraming bintana sa mga nakapalibot na gusali ang nakabukas din. Obviously, nakatawag din ng atensyon ng ilang malalaking lalaki ang gimmick na kompetisyong ito. Bagamat isa lamang itong maliit na qualifying match, 5 minuto na lang para maalis ang isang evil killing master na kayang gumuhit kasama ang 8 wild masters. Obviously, either bobo at mayabang ang lalaking ito, o may kakaibang kakayahan. Natural, siya rin ang katulong na kailangan mo. Sa entablado, nakatayo na si Aaron, nakataas ang kanyang mga kamay. Ang lolo ng apoy ay naglakad hanggang sa entablado, kung saan ang lahat ng mga tao ay naghiyawan ng malakas. Lolo Liwo, patayin mo ang tandang misteryosong lalaking ito para sa akin. Hindi ko naman sinabing nawalan ako ng pera kahapon. Mas mayabang pa ako ngayon. Ang yabang ko. Tama, kung ang ganitong uri ng mga bagong tao ay hindi naglilinis ng mabuti, ano ang dignidad ng ating mga matatanda sa hinaharap? Ang apo ng apo, nagtuturo sa kanya ng mabuti, mas mabuting maging isang hakbang upang gusto ang kanyang buhay aso. Ito ay isang natural na batas sa mahabang panahon para itulak ang back wave sa front wave. Gayunpaman, kung ang alon sa likod ay gumawa ng mga alon, hayaan siyang mamatay sa dagat sa likod. Huwag mag-alala, apoy-apoy. Lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Malaki ang taya namin sa iyo. Bigyan mo ako ng malakas na pambubugbog. Isang grupo ng mga tao, puno ng mga salita, ang sumigaw sa apo ng apo. Nais ng Buddha na umakyat sila sa entablado para sa apoy na apo at patayin ang Aaron. Sa entablado, nakita Aaron, mag-aaral bahagyang isang lock, ikaw ba ang batang ito, sa labas malaking umot. Ohan Sanchen at tumingin sa apoy lolo, panatilihin ang ilang lakas. After all, in 5 minutes, I'm afraid you can't hold on. Damn it, you bastard, ang yabang mo ay hindi mo man lang pinapansin ang apoy mo lolo. Bueno, ang iyong lolo, sinasabi ko rin sa iyo, sa loob ng 5 minuto, iluluto kita nitong manipis na unggoy sa isang bol ng unggoy. Flame lolo ay Aaron gas ay hindi magaan, sa oras na ito break malaking sumpa. Sa katunayan, Aaron's figure ay hindi manipis, ngunit kumpara sa mga 5 malaki at 3 makapal na eksperto, siya ay talagang mukhang medyo payat at madalas na inaatake ng ang iba. Maghintay at tingnan. Aaron ngiti, sa oras na ito, ang mga mata ay bahagyang itinaas, na nakatingin sa malayo ng MC. Misteryo na tao kumpara sa apoy na apo, magsimula. Sa isang magaan na inumin mula sa Panginoon ng mga seremonya, ang buong pagpapakita ng hangganan ng schedule ng laban ay binago sa isang malaking countdown ng oras. Papatayin kita. Biglang tumalon ang mga bulsa mula sa stage. Pagkatapos, mabilis silang pumila sa isang hilera. Gamit ang isang sampal sa kamay ng apoy na apo, ang 9 na apoy ay lumipad na parang mahabang mga lubad, at pagkatapos ay pumasok sa likod ng leeg ni Jiuzi. Ang 9 na bata ay biglang may bakas ng sakit sa kanilang mga mukha. Sa sumunod na segundo, nawala ang mga mag-aaral ni Jiuzi, at tanging ang nagbabagang marka sa kanyang mga mata, 9 days boy array. Damn it, pagdating ng apoy na apo, palakihin niya ang mga galaw niya. Haha, patay na ang batang ito. I enjoy ang sakit ng Xuanwo. Sa ilalim ng mga stand, isang grupo ng mga tao ang nasa sabik, at nagawa nilang makitang muli ang mahusay na mga hakbang ng pagpatay ng nag-aalab na lolo. Para sa maraming tao, ang labanan ngayon ay talagang sulit na panoorin. Boy, mamatay sa entablado, umungal ang apoy na apo at nakontrol ang 9 na apoy sa kanyang kamay. Gumalaw din ang 9 na lalaki sa isang iglap at gumawa ng 9 na serye ng bata. Sa katunayan, ang tinatawag na Jiuzi array ay isang napakakomplikado at kahangahangang posisyon. Pagkatapos, ito ay bumubuo ng isang 10% na siksik hanggang sa walang patay na anggulo na magkakaugnay na network sa pamamagitan ng pag-spray ng apoy sa parehong oras. Hanggat sakop ito ng network na ito,
mahirap makatakas. Maging langaw man ito, walang puwang para makatakas, boom sabay bumaril sa bibig ni Jiuzi ng asol na langit na apoy. Si Jiuzi, tulad ng isang siyam na leon, ay nagpuntirya sa Aaron at direktang pinaputok ang apoy. Kakatwang sabihin na siyam lang ang apoy sa simula, ngunit bawat isa ay 1 minuto 2, 2 minuto 4, 4 na minuto 8, 8 minuto 16. Isang kisap mata lang. Sa pagharap sa siyam na apoy ni Aaron, nagkaroon ng daan-daang apoy sa isang iglap, haha, tanga ba ang lalaking ito? Sa siyam na araw na hanay ng batang lalaki, kahit na ang batang lalaki ay maging isang nunal na langgam, ganap na walang posibilidad na mabuhay. Ang taong ito, ay kailangang magbayad para sa kanyang kabataan at kawalang galang. Gayunpaman, ang jade ng isang tao ay ginawang magandang jade, at ang taong ito ay direktang binawian ng buhay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.